Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms sa YouTube, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta page, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ito yung itong mga social media platforms ko na to. Ito kasing ang mga viewers kasi natin, sabi nila, "Attorney, kapapasok ko pa lang patapos ka na." Ha? Kaya ito, dito medyo mahaba-haba ang talakayan ko. Kaya ano ito, kung gusto niyo ng mahaba-habang talakayan, tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko, subscribe na po kayo. Tony Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo. Informador Meta page. Okay? Ito po, mga kabunyog. Hmm. Itong si Harry Roque, matindi 'to mang-intriga si Harry Roque. Ha? Nang-iintriga si Harry Roque. Live niya ito, doon sa kanyang Spokes Hour ba 'yun? Sa live ni Harry Roque, sinasabi niya, ah, ah, namo-monitor niya daw na parang itong si PBBM, ah, ay nagdo-donate, ayon kay Harry Roque. Ayon daw sa kanyang namo-monitor, ito daw si PBBM sa pamamagitan ng mga korporasyon, kasi mayroon daw itong mga korporasyon si PBBM, ah, nagdo-donate daw ito. Nagdo-donate daw ayon kay Roque sa ICC. Hmm. Bakit daw nagdo-donate? Ang sabi kasi ni Harry Roque, problemado na nga ang ICC sa pondo nito. Dahil nga daw dito sa sanctions ng US, namumroblema ang ICC sa pundo, nahihirapan na. Totoo, ang karamihan ng pundo nito galing sa mga member countries ng ICC. Pero paliwanag ni Harry Roque, ang ICC bukas tumanggap ng mga donations galing sa mga private individuals or corporations. Ang hinalimbawa niya nga si George Soros, yung Amerikanong negosyante, malaki daw na nagfi-finance yan diyan sa ICC, sabi niya. Sabay, sabi na ni Harry Roque, hindi rin malayo, ayon sa kanya, kasi ang Marcos daw ay mayroong mga korporasyon. Hindi lang daw dinideclare nito, mga private corporations. Posible daw na sa pamamagitan ng mga private corporations na yan ng mga Marcos, ay nagdo-donate din ito sa ICC. O ba? Ang sabi ni Roque, bakit nagdo-donate, posibleng nagdo-donate si Marcos? Kasi nga, problemado ang ICC dahil sa sanctions ng US, at para matulungan ang ICC sa panggastos nito, kasi nagkakaproblema na daw sa pundo, tinutulungan ni Marcos o ni PBBM sa pamamagitan ng kanyang mga korporasyon. Nagpapadala ng tulong sa ICC para si Duterte ay hindi makabalik sa Pilipinas. Yun ang matindi ano? Matindi ang mga naglalaro sa isip ni Harry Roque. Kasi daw talagang gusto daw ng administrasyon o ni PBBM o ng administrasyon ni Marcos na wag nang pabalikin sa Pilipinas si Duterte, doon na mabulok sa ICC. O kaya lang, dahil nga may problema ang ICC, baka umabot sa puntong mabuwag ang ICC, pabalikin sa Pilipinas si Duterte. Ayaw daw ni Marcos noon. Kaya para daw mapigilan yan, yung ganyang senaryo, tumutulong na lang si Marcos sa ICC. Siyempre, hindi naman makatulong ang gobyerno ng Pilipinas kasi hindi naman tayo member na. Pero para lang makatulong sa ICC na magkaroon ito ng pondo para hindi magsara at hindi pabalikin sa Pilipinas si Duterte, korporasyon ang ginagamit, di umano. Yun. Hindi, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo nang iintriga. Sinabi talaga yan ni Harry Roque. Ganun talaga yung pagkakasabi niya. Kaya nang napanood ko yan, sabi ko, ang tindi naman ni Harry Roque. Ha? Masyadong parang anong tawag diyan? Parang gagawin ba yan ni PBBM o ni Marcos na magsuporta sa ICC financially, financially. Ang dahilan lang para ma-sustain o ma-sustain pa ang ICC sa harap ng US sanctions, sinusuportahan daw ng mga korporasyon ni Marcos.
Ayon yan kay Roque. Wala naman siyang proof, pero sabi niya, posible daw na gano'n. Kasi hindi naman daw bawal sa ICC ang tumanggap ng mga donation sa private sources. Oh. Ano daw yan eh, yan daw ang pagkakaiba ng ICC. Para sa operations nito, bukas itong tumanggap ng mga donations from private sources. Kaya sabi niya, so hindi malayo yan, nakasama sa mga private sources na yan, na nagbibigay ng tulong sa ICC ay mga corporation ni Marcos. Kasi para hindi magsara ang ICC. Wow, matindi itong si Harry Roque. Ha? Matindi itong si Harry Roque. Saka hindi naman magsasara ang ICC dahil lang sa sanctions ng US. Ha? Totoo 'yun. Sinabi naman ng mga judges ng ICC, saka prosecutors ng ICC, pati staff ng ICC, sinabi naman nila na apektado sila ng sanctions ng US. Hindi naman nila dinideny yan. Sabi nga na napanood ko nga yung video ni Judge Luz Carranza, eh. Sabi niya, "Totoo 'yun, nahihirapan ako kahit nga yung mga anak ko nadadamay na dito, eh," sabi niya. Pati nga daw pag-book ng Uber, hirap na siya. Kahit paggamit ng Western Union, hirap na siya. Pero ang nagkakaisang stand naman ng mga judges ng ICC, pati mga prosecutors at staff, hindi sila susuko. Hindi pwedeng tumiklop ang ICC dahil lang sa sanctions ng US. Oh. At hindi naman kakapusin ng pondo ang ICC. Ang mga bansa sa Europe, yung mga bansa sa European Union, halos lahat yan, suportado pa naman ng ICC. Mayayaman na bansa din yan. Mayayaman na bansa yan. Totoo, yung mga superpowers tulad ng China, Russia, US, hindi nag-member sa ICC. Ang mahirap sana, kung member ng ICC ang US, ang Russia, ang China, ang karamihan ng pondo ng US ay ng ICC galing sa kanila, tapos bigla silang nag-withdraw ngayon. O, yun yung problema. Pero sa ICC hindi. Mulat sa simula naman, ang US ay hindi na member ng ICC. At hindi naman nakadepende ang pondo ng ICC sa US. Ang bumubuhay pa rin sa ICC ay yung karamihan diyan mga bansa sa European Union. At yung mahigit 125 pa yatang bansa yan, members ng ICC. Hindi yan. Totoo rin, tumatanggap ang ICC ng donation sa private sources. Totoo 'yun kasi mayroon namang mga pribadong institusyon, pribadong individual na naniniwala sa mission, vision at sa objectives ng ICC. Labanan ang crimes against humanity, genocide, war crimes. So yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, milyonaryo, sobra ang kanilang yaman pero naniniwala rin sila sa ICC. Mayroon talaga. Pero yung si Marcos, itong sinasabi ni Roque, sus naman. Hindi naman gagawin yan ni Marcos. Ha? Ano namang itong si Roque may masabi lang talagang wala na. Nasira na yung nito ni Roque dahil sa pagiging maka-Duterte nito, ang mga pananaw niya sa politika, sa mundo, nasira na. Hindi naman dating ganyan yan. Ha? Ganyan yata ang nangyayari kapag napapasama sa Duterte. Nasisira ang pananaw sa mundo. Ha? Oh, ayan. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, may tinatawag na Cabral's List. Ayan, controversial yan ngayon, yang sinasabing Cabral's List. Ano ba yung Cabral's List? Mayroon umanong listahan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Mayroon itong listahan, may file talaga siya. Nandun ang ng mga ah, lahat ng mga projects ng gobyerno, ng DPWH, lahat nandun. Sino-sino ang mga proponents ng projects na yan. Siyempre, pag sinabi nating proponents, senador, kongresista, pwedeng miyembro ng executive department, nakalista daw yun. Yan yung tinatawag na Cabral's List. Binigay umano yan kay Libeste, kay Congressman Leandro Libeste, noong September 4, kaya mayroon daw siyang kopya niyan. Bakit binigyan siya ni Cabral?
humingi daw siya ng kopya nung September, sabi niya. Ang sabi daw ni ano, ang sabi ni Yusek Cabral, magpaalam kay Vince Dizon, yung bagong secretary ng time na yan. Nung mga panahon naman na yan, si DPWH Secretary Vince Dizon, agresibo pa, na sige, kung may humihingi ng ano na yan, lista na yan, wala namang problema para sa transparency, ibigay mo. So binigay daw. Binigay daw ni um, Yusek Cabral dito kay Congressman Leandro Libeste. Kaya mayroong kopya si Libeste niyan. Nandun daw talaga ang lahat ng mga proyekto ng gobyerno, sino ang proponent ng mga projects na yan. Yan yung yan yung tinatawag na Cabral's list. Bakit mayroong ganong kopya si Cabral? Ay siya talaga yung siya talaga yung nakakaalam ng lahat na yan. Kasi lahat ng mga proyekto ng DPWH galing sa mga district engineers, siya ang niyan, nagkakamada, nag-aayos niyan. Sinasubmit niya ni Cabral sa DBM sa pag-prepare ng tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Kasi siya yung nasa DPWH Undersecretary siya for Planning. At kung yung mga congressmen ay humihingi ng ina-amendan yung NEP sa mga projects ng DPWH, may mga kongresista humihingi ng projects, tapos ginugo naman ng DBM, ng speaker ng Kamara, siya rin ang nag-aayos niyan, pati mga senador. Kaya siya talaga yung may alam ng lahat ng yan. Pati yung mga yung mga sinasabi ni Bernardo na ah, mga pondo galing sa Office of the Executive Secretary, yung linakad ni Yusek Olaybar, na 2.8 billion galing daw sa Office of the Executive Secretary, na alam daw yan ni Cabral. Nandun yan sa list. Kaya pag sinabing Cabral's list, hindi lang yan kongresista, hindi lang yan mga senador, pati mga officials ng executive department na naglagay ng mga insertions o mga projects sa DPWH. Kaya yon. Actually, yan yung hinahanap talaga ng publiko Sino-sino ba at ano-ano ba ang mga projects? Yung mga projects ba ng DPWH, lalo sa flood control, sino-sino ang mga proponents niyan? Nandun yan sa lista. Nandun yan sa lista na tinatawag Cabral's list. Kaya nga ayon kay Congressman Leandro Libeste, dapat nga sana si kung si Yusek Cabral ay ginawang state witness, dapat din ito yung naging main resource person ng ICI. Kaya ayon kay Congressman Libeste, nagtataka siya bakit parang hindi masyadong binigyan ng importansya si Yusek Cabral. Siya yung talaga yung dapat maging main resource person. Kasi siya ang nakakaalam talaga. Pero in fairness naman sa ICI, sa Ombudsman, ang sabi ni Miko Clavano, Assistant Ombudsman, pinatawag daw nila si Yusek Cabral, si Yumaong Yusek Cabral sa Ombudsman, pumunta daw doon noong December 3. Kaya lang hindi tahimik lang daw parang nakikinig lang. Lalo na nung sinabihan nila na posible nga talaga itong makasuhan. At yun din ang sabi ah, ng chairperson ng ICI, si Andres Reyes. Sabi niya, pinatawag din nila si dating ang yumaong Yusek Cabral noong December 15 para din sana ilatag nga yung mga nalalaman niya, pero hindi naman daw sumipot. So ibig sabihin dito, si Yusek Cabral ay hindi pa nakaka-decide. Ano ba talaga? Sila Alcantara kasi, sila Bernardo, nag-decide na sila. Sasabihin na nila lahat, magko-cooperate na sila sa gobyerno. At ibabalik na nila yung mga ninakaw nilang yaman. Mukhang pagdating sa yumaong dating DPWH Yusek Cabral, hindi pa siya decide. Naguguluhan pa siya. Kaya nga ayon sa kanyang driver, pumunta doon sa Benguet, sa Baguio para mag-relax. Sabi din ng kanyang asawa, mag-unwind. Kaya lang, yun na nga ang nangyari. Hindi natin alam kung anong ano sa kanya. Pero sabi nung driver, umiiyak yung driver, hindi niya daw inaasahan na gagawin yun ni Cabral. O di ibig sabihin, nagpakamatay. Yun, actually, mas yun yung malaking na nagpakamatay ito.
Ayon naman kay Congressman Leandro Libeste, mayroon daw naman siyang kopya ng nasabing list. Kaya kung papayagan daw siya ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na ilabas 'yon, ilalabas niya raw. Ilalabas niya. Kaya ano, sabi ni Libeste, ang approval niyang hinihingi kay Go Signal kay Vince Dizon. So pag ano kaya papayagan siya ni Vince Dizon na ilabas 'yon. Abangan natin kung anong mangyayari. Ah, pero sabi niya binigyan niya na raw ng kopya na 'yon, yung yung ICI pati ombudsman. Kaya lang ang kailangang makaano diyan yung publiko kasi ang interesadong makaalam niyan yung publiko. Kaya lang 'pag linabas kasi yan sa publiko, kung talagang detalyado yan, makikita talaga diyan lahat ng kongresista, senador, opisyal ng gobyerno na nag-propose ng mga project sa DPWH. Ay talagang yan, matindi yang lista na yan. Pero dapat malaman talaga yan ng bayan. Okay, so ito tayo, itong si Kaufman desperado na. Desperado na ito si Kaufman. Bakit? Ay ah, lahat na lang ng kanyang motions, lahat na lang ng kanyang lahat na lang ng kanyang mga ah, ano, mga pina-file sa ICC. Lahat talo, lahat denied, o reject, lahat. Unang-una, gusto niya yung interim release, wala, denied. Sa pre-trial chamber, denied. O nag-appeal pa siya, denied na naman. O di final na yan. Yung kanyang yung kanyang nire-raise na issue na si Duterte ay unfit to stand trial, wala rin. Nung una, akala mo napaka niya, may mga sikreto siyang sinasabi na kalagayan daw ni Duterte na daw ito, talagang hindi na makaalala, hindi niya na alam kung bakit nandun siya sa dahig, sa ICC, kahit nga yung mga anak daw hindi na maalala, hindi na makilala. Parang ganun kalala yung ganun kalubha yung kalagayan ni Duterte based sa pagkaka-project ni Kaufman. At kapag ang challenge niya pa, kapag yan, tinest ng mga chinek, inevaluate ng mga experts si Duterte, malalaman nilang hindi sila nagsisinungaling. Ngayon, nag-create ngayon ng independent na panel ng mga experts ang ICC. Si Duterte, inevaluate, chinek kung totoo nga. Ang problema, ang findings nung panel na yun ng mga experts, fit naman to stand trial si Duterte, sabi nila. Syempre, matanda na ito. Syempre, medyo pumapayat. Pero normal yon. Pero yung sabihin na hindi siya fit to stand trial, hindi. Sabi ng mga experts. Ngayon, dahil bigo na naman siya, si Kaufman, bigo na naman. Kasi yung sinasabi niyang ang mga experts ay magsasabi na hindi fit to stand trial si Duterte, wala, hindi nangyari yun. Ngayon, ano na naman? Sabi na naman ni Kaufman, hindi naman reliable yung sinabi ng mga experts na yon. Ano ba yan? Ano na ba to si Kaufman? Lahat na lang ng pang-abala dyan sa kaso na yan, ginagawa eh. Tapos mayroon na naman siya ngayong bago. Mayroon namang bago. Ang bago na naman na move ni Kaufman ganito. Si Duterte ay matanda na, elderly na. Sinertifyan naman daw yan ng doktor ng ICC na na siya, elderly, frail, ibig sabihin payat na. So dahil doon, tanda na, frail na, na siya, hindi na siya flight risk. So dapat payagan na siyang lumabas ng ICC kasi hindi naman siya flight risk na. Paano naman siya tatakas? Matanda na siya, payat na. Kung iba na naman ngayon ang diskarte ni Kaufman, may bago na naman na nilulutong request or motion sa ICC. Ang contention niya, sinertifyan daw ng doktor na elderly na, frail, tsaka na daw, mahina na talaga.
Pero, hindi naman ibig sabihin na matanda na, frail, hindi na fit to stand trial. Pero ito daw ay patunay na hindi naman siya dapat katakutan na tatakas kasi na nga yung ano nga, frail na at saka elderly, tatakas pa ba yan? So yun ang ina-argue ngayon ni Kaufman. Yan na naman yung argumento niya na hindi siya flight risk. Dahil hindi siya flight risk, bigyan na siya na makalabas ng ICC. Hmm? Total, wala naman na yung ano, yung danger o risk na tumakas siya kasi hindi niya na kaya. Elderly na siya at frail. Pero, hindi niya tatakasan yung kaso. Kung may hearing, a-attend siya. Ayan yung ano. Anyway, kung ano-ano na lang ginagawa nito ni Kaufman. Nababasa ko yung mga ano niya, mga pina-file niyang motions, request sa ICC. Paano ka? Ano ba 'to? Wala ng katapusan. Sobra ng delaying tactics nito. Ba't kaya hindi niya na lang labanan yang kaso na yan? Hindi niya na lang yan labanan. Kaya lang ang problema talaga kasi 'di ba sabi nga natin noon, alam kasi ni Kaufman na mahirap ang kaso na yan. Matitibay ang ebidensya. Nandiyan ang mga testigo, naka-ready na. Nandiyan na si Garma, nandiyan si Matubato, nandiyan si Las Cañas. Ano yan eh, mahirap. Na alam ni Kaufman yun. Hindi sila mananalo kung sa laban talaga ng merito ng kaso, yung mga testigo at ebidensya. Alam niya mahirap. Kaya ginagawa niya ng paraan, technicalities, mga ano lang, baka naman mapa-release natin 'to sa ganitong oh, kaya lang lalong tumatagal ang kaso, lalong tumatagal sa halip na actually dapat nung September 23 pa, confirmation of charges hearing na 'yon. O wala namang nangyari, hindi natuloy. Tapos ngayon na naman, ito na namang fitness to stand trial. Sa January pa yan mare-resolve, tapos mayroon na naman siya ngayon bago. Yun na nga, yung parang payagan ng makalaya kasi ano, hindi naman na flight risk. Kung ano-ano. Ay, ano ba 'tong si Kaufman, masyado na 'tong desperado, ha? Kaya lang tumatagal ng tumatagal ang kaso na 'yan, hmm. Okey, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.